Nang mga oras na iyon ay napapatitig na lang ang isang sprinter kay Daobashi hanggang sa bigla na lang nitong mapansin na sobra na ang pagpapawis niya. Kasunod yun ay isang manunood ang sumigaw na may dalawa pa umanong humahabol sa mga nasa unahan, at iyon ay ang mga taga Sohoko na palaging sa huling saglit nakakahabol. Mula sa pwesto ng dalawa ay sinabi ni Kaburagi na natatanaw niya na ang jersey ng taga Hakone, at ng mga oras na iyon ay 4 na kilometro na lang ang natitira hanggang sa unang resulta. Nang makalapit pa sila dito ng bahagya ay doon napagtanto ni Kaburagi na ang taga Hakoneng iyon ay ang nakasagupa niya kanina sa CR. Para naman kay Aoyagi, talagang iba umano si Daobashi kesa sa ibang mga siklista na nakalaban niya, at ang bigat ng presensya niyon ay parang hindi niya kayang talunin sa laban. Marami na ring bakas ng hindi mabilang na pagkahulog ang makikita sa balat nito, pero ang ipinagtataka ni Aoyagi ay kung bakit hindi ito nakasali sa Inter-High noong nakaraang taon. Napaisip din si Aoyagi kung nararamdaman din ba ni Kaburagi ang pressure na iyon, ngunit nagulat siya nang bigla nitong sabihin na si Daobashi pala ang baboy mula sa Hakone Academy. Mali rin ang pagkakaintindi ni Kaburagi sa numero ni Daobashi kaya inisip nito na soblang iyon, bagay na mas lalong ikinagulat ni Aoyagi. Dahil doon ay tinawanan ito ni Daobashi at sinabihan na walang alam, bagay na ikinainis ni Kaburagi sabay sabing isa siyang henyo. Hindi na nakipagtalo pa si Daobashi at sinabi na lang nito na ang pagpadyak ang pinakamagandang paraan para patahimikan ang isang walang alam. Agad na naramdaman ni Aoyagi ang pagtaas ng husto ng presyon ni Daobashi, hanggang sa hindi niya namalaya na nakaarangkada na pala ito. Hindi makapaniwala si Aoyagi na 5 metro na itong nasa harap bago pa niya naisip na umarangkada ito, at habang inaayos niya ang posisyon niya ay 10 metro na iyon sa unahan. Alam niyang mangyayari iyon pero hindi siya nakapag-react agad, at sa mga oras na ito ay 3 kilometro na lang hanggang sa unang linya ng resulta at iyon na ang katapusan. Biglang lumapit sa kanya si Kaburagi at tinanong kung panahon na ba sapagkat handa na umano ito. Iyon ay dahil balita umano ni Kaburagi na ganoon ang stratehiya ng team nila, ang makahabol sa huling saglit. Napangiti si Aoyagi at tinanong si Kaburagi kung sa tingin nito ay makakahabol sila. Sumagot ito at sinabing sa paraan ng pagtakbo ni Daobashi kahit ang isang all-rounder na tulad niya ay makakahabol. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa at nagsimula ng umarangkada, at dahil nasa pang 2.5 na kilometro pa lang sila ay sinabi ni Kaburagi na wala silang panahon para magdahan-dahan kaya inilipat na nito ang kanyang kamay sa parteng ibaba ng handlebar. Napansin ni Aoyagi na tumaas ang presyon ni Kaburagi nang ilipat nito sa baba ang kamay nito, at laking gulat niya nang sumandal ito pasulong. Namangha siya sa pambihirang bilis nito na halos hindi niya na masabayan, pero napangiti si Aoyagi at sinabi sa sarili na sigurado siyang nag-ensayo ito ng mag-isa para sa Inter-High. Naalala niya noon na kahit gabi na ay mas pinipili pa ring mag-practice ni Kaburagi. Pilit nitong inaabot ang record na 1 minuto at 20 segundong bilis pero hindi yun magawa nito. Nakita niya kung paano pinag-iisipan ni Kaburagi na magawa iyon, kaya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng payo sa kapirasong papel ay tinuruan niya ito. Sinunod iyon ni Kaburagi kaya sa wakas ay nagawa pa niyang higaitan ang record. Walang ideya si Kaburagi kung sino ang nag-iwan ng mensaheng iyon kaya ipinagpalumagay na lang nito na galing iyon sa Diyos ng Orange Bina, ang inumin na palagi niyang binibili sa vending machine. Nang sumunod na araw, sa kanilang practice ay tinuruan ni Naruko si Kaburagi kung paano magbawas ng porsyento ng lakas pero hindi iyon maintindihan nito. Sinubukang ipakita ni Imaizumi kung paano iyon pero para kay Kaburagi ay pareho lang umano ang 80% at 60% ng lakas na ipinakita nito. Dahil doon ay naisip ni Aoyagi na mag-iwan muli ng payo sa may vending machine na palaging pinupuntahan ni Kaburagi. Nagpatuloy ang ganoong gawain ni Aoyagi dahil pansin nito na hindi nakikinig sa tao si Kaburagi pero sinusunod naman yun ang mga nakasulat na payo. Isang gabi ay nagpakita siya kay Kaburagi habang nagpa-practice ito pero nagulat siya nang sa halip na mahalata nito na siya ang nag-iiwan ng mga payo ay inisip lang nito na palihim din siyang nag-insayo kaya siya naroon. Pinagbawalan pa siya nito sa pagbili ng Orange Bina sapagkat si Kaburagi umano ang bibili ng lahat ng iyon dahil sa paniniwala nito na doon nagmumula ang mga natatanggap niyang payo. Sa kasalukuyan, biglang tinanong ni Kaburagi si Aoyagi kung naniniwala ba ito sa Diyos. Nagtaka si Aoyagi kaya sinabi ni Kaburagi na noong nasa middle school pa lang sila ni Danchico ay sumali sila sa Team SS. Pero mahigpit umano ang mga iyon at maraming tuntunin na dapat sundin. Inakala niya na ang pagsali sa mga iyon ang magpapapanalo sa kanya pero kahit anong pagsusumikap niya ay wala siyang nakitang resulta. Kakaiba man pero para kay Kaburagi, simula nang pumasok siya sa high school at sumali sa team na iyon ay sobrang saya niya. Kaya ngayon mahirap man ang paghabol kay Daobashi at batid man niyang mauubos ang lahat ng lakas na meron siya ay sobrang saya niya pa rin. Pakiramdam niya ay mas lalo pa siyang lumakas simula nang mapasali siya sa team na iyon at habang pinapanood niya ang lahat sa pagbibisikleta ay nagdulot iyon ng isang emosyon sa kanyang kalooban. Pakiramdam din niya ay itinutulak siya ng lahat pasulong maliban kay Aoyagi dahil hindi umano siya masyadong itinutulak nyon. Gayunpaman, hindi na nag-react si Aoyagi bagkus sinabi nito kay Kaburagi na itigil na ang reklamo, sabay tanong na kung sa tingin umano nyon ay magagawa nilang makahabol. Sumagot si Kaburagi at sinabing sa palagay niya ay kaya nag-iingat siya sa paggamit ng kanyang lakas, at iyon umano ang unang beses na sasabihin niya sa iba na may Diyos na gumagabay sa kanya, ang Diyos ng Orange Bina.
Hindi nagtagal ay umarangkada na ang dalawa kaya napalingon si Daobashi at sinabing nakakahabol na sila pero kahit ganoon ay sinabi nito na sa kahit anong paraan ay siya ang mananalo. Biglang naalala ni Daobashi ang nangyari sa karera noong first year pa siya. Napag-alitan siya noon dahil sa pagsuntok niya sa Noi third year na si Homauchi. Nangatwiran siya noon at sinabing ginawa naman niya ang ipinag-utos sa kanya. Kontrolado niya ang sarili niya at pinaunan niya si Homauchi bago ang finish line. Inilagay niya iyon sa tamang posisyon pero pagkatapos ay bigla na lang sinabi ni Homauchi na hindi na nito kayang mag-sprint dahil naubos na umano ang lakas nito dahil sa bilis ng pag-draft ni Daobashi. Dahil doon ay tinanong umano niya ito kung ano ang ginawa nito sa huling 3 taon sabay suntok doon. Dahil sa nangyari ay tinanggal si Daobashi sa club sapagkat hindi umano nito kayang kontrolin ang emosyon nito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakasali si Daobashi sa Inter-High nung nakaraang taon. Gayunpaman para kay Daobashi ay tama lang ang ginawa niya at hindi niya iyon pinagsisisihan. Ngunit kinabukasan ay nag-apply muli si Daobashi sa club bagay na ikinagulat ng marami. Natanggap man siyang muli pero ginawa naman siyang tagalinis ng ibang miyembro. Hindi makaangal si Daobashi dahil parte umano iyon ng training at bilang tuntunin ay kailangan niyang matutunan na kontrolin ang sarili. Wala nang iba pang nagawa si Daobashi kundi ang sumunod. Napaupo ito habang iniisip kung gaano niya kagusto na mapasali sa mga lalaban sa Inter-High at kung nangyari umano iyon, siguro ay maalin sa posisyon ni Izumaida o Shinkai ang ibibigay sa kanya. Dahil doon ay naisip ni Daobashi na kailangan niyang mas pagbutihin pa ang pagsasanay na kontrolin ang sarili, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya iyon matanggap dahil wala naman siyang alam na maling ginawa niya. Ngunit kinabukasan ay muli na naman siyang nakapanuntok kaya ginawa na siya ng kasulatan, na may kasunduan na kapag ginawa pa niya ulit iyon ay aalisin na siya ng tuluyan sa club at hinding-hindi na siya makakasali pa, kaya mula noon ay naging tahimik na ito. Habang nagpa-practice ay bigla siyang niyaya noon ni Izumaida na magbisikleta sa labas para makapag-usap. Sinabi ni Izumaida na nakausap niya si Fukutomi at hiniling niya doon na ipaubaya sa kanya ang hinaharap ni Daobashi bilang isang sprinter din. Naging interesado si Daobashi kay Izumaida kaya naman pinatunayan niya dito ang sarili niya, at ngayon sa kasalukuyang laban ay sinabi ni Daobashi na hindi niya hahayaan na may manguna sa unahan niya dahil ipapanalo niya ang Hakonei Academy. Habang umaarangkada ay sumigaw ito ng malakas na animoy mabangis na hayop kaya nahulaan ni Kaburagi na may binabalak si Daobashi. Dahil doon ay sinabi nito kay Aoyagi na hahabulin nila si Daobashi bago pa man iyon muling umarangkada. Naabutan nila ito sa huling 1 kilometro at doon ay itinulak na ni Kaburagi ang likod ni Aoyagi, at sinabi nito sa kanyang sarili na hindi siya magpapatalo. Gamit ang supersonic oxygen bullet ay mabilis na umabante si Aoyagi bagay na labis na ikinatuwa ni Kaburagi kaya inasar pa nito si Daobashi. Ngunit nang mapatingin kay Daobashi ay natigilan si Kaburagi at doon nito napagtanto na hinayaan sila nito na makalampas, sabay sigaw niya sa pangalan ni Aoyagi. Kasabay niyo na iniisip ni Aoyagi si Tadakoro at sinabing sa wakas ay nagawa niya ng makasali sa Inter-High at kasalukuyan na siyang papalapit sa goal line ng green number tag. Pagkatapos ay inisip ni Aoyagi na kailangan lang niyang maniwala sa kanyang sarili at pumadyak ng todo, at kung makukuha umano nila ang unang pwesto ay papupurihan niya si Kaburagi ng husto dahil naroon siya sa kinatatayuan niya ngayon dahil sa pagsisikap niyon. Naisip din niyang ipakilala iyon kay Tadakoro pero sa ngayon ay kailangan muna niyang makatawid sa linya ng unang resulta dahil iyon ang trabaho niya. Hindi nagtagal ay umarangkada na siya pero laking gulat niya nang biglang lumitaw si Daobashi sa likuran niya at sinabihan pa siya niyon na tumakbo na siya ng mas mabilis pa. Pagkatapos ay pilit na ibinababa ni Daobashi ang zipper ng jersey nito para mas makakilos umano ito ng ayos pero dahil masikip ay nasira na iyon. Samantala, ng mga oras na iyon ay napatanong si Onoda kay Teshima kung sa tingin ba nito ay nakahabol na sa unahan ang dalawa nilang sprinter. Pero nang sumagot si Teshima ay sinabi lang nito na kung naging maayos ang lahat ay malapit na ang mga iyong makarating sa unang linya. Dahil doon ay natigilan si Onoda at sinabing magkakaalaman na pala kung sino ang pinakamabilis na sprinter sa karerang iyon. 700 metro na lang ang natitira at sa mga oras na ito ay nagtatama na ang bisikleta ng dalawa dahil sa kagustuhan ni Daobashi na maka-overtake. At dahil kahit anong oras ay maaari siyang maunahan ni Daobashi ay agad na nag-isip ng paraan si Aoyagi kung ano ang gagawin niya. Pero dahil wala na siyang ibang pagpipilian ay gagamitin niya na ang huling teknik na plano sana niyang sa huling 150 metro gawin ang human bullet Bambi style. Nagulat si Daobashi dahil nag-transform muli si Aoyagi at umarangkada iyon ng sobrang bilis bagay na hinangaan naman ng mga manunood. Ang teknik na iyon ay nito lang din natutunan ni Aoyagi dahil sa payo ni Teshima kaya habang patuloy na pumapadyak ng mabilis ay sinasabi ni Aoyagi sa kanyang sarili na mananalo siya para kay Teshima na siyang laging nagliligtas sa kanya sa pamamagitan ng mga ideya niyon. Ngunit wala pa man sa finish line ay biglang lumagutok ang tuhod ni Aoyagi pero kahit ganoon ay nagpatuloy pa rin ito sapagkat iyon umano ang pagkakataon niya para gumanti sa kabutihan ni Teshima. Ngunit sa kabila ng mabilis na pagpadyak niya ay naabutan pa rin siya ni Daobashi na nasa likod niya na ulit mismo. Kasabay niyon ay ang pag-iisip muli ni Onoda kung mananalo ba ang dalawa laban sa numero 15 ng Hakonei Academy.
Sinabi ni Teshima na kung palakihan lang ang labanan ay maaaring matalo nga si Aoyagi, pero hindi naman umano iyon ang batayan ng karera kundi isang kombinasyon ng lakas ng loob, mga kondisyon, pagtutulungan, at estratehiya. Kapag iyon umano ang pinairal ng dalawa ay siguradong mananalo ang mga iyon kaya dapat ay maniwala lang si Onoda sa kakayahan ng dalawa. Samantala, nang makarating sa saktong huling 500 metro ay naramdaman muli ni Aoyagi ang mas matinding pananakit ng tuhod niya kaya sinabi nito sa kanyang sarili na hindi na siya tatagal pa. Nananatili si Daobashi sa likod niya at hindi nagtagal ay umarangkada na iyon pero mabuti na lang at sumunod dito si Kaburagi dahil may masama umano iyong kutob. Dahil doon ay naging dalawa na ang panlaban ng Sohoko pero hindi makapaniwala si Daobashi na nasundan siya ni Kaburagi dahil habang pumapadyak ay tumitingin naman siya sa kanyang likuran. Hindi nagtagal ay napagtanto din nito na nagtago pala si Kaburagi sa blind spot na nilikha ng kanyang jersey. Nang mga oras na iyon ay hindi makapaniwala si Aoyagi na naamoy ni Kaburagi ang panganib at nagawa nitong mawabol si Daobashi. Agad ding lumipat si Kaburagi sa harap niya para i-draft siya palapit sa finish line pero sinabi niya rito na nagamit niya na kanina ang Bambi style sa pag-aakalang makakaabante siya mula kay Daobashi. Dagdag pa niya na mas malakas pa pala si Daobashi kesa sa inaakala niya kaya ngayon ay ipinapaubayan niya na kay Kaburagi ang pag-sprint patungo sa finish line. Ngunit nagulat si Aoyagi nang hanggang ngayon ay sinasabi pa rin ni Kaburagi na isa itong all-rounder kaya hindi ito pumayag na mag-sprint. Habang nagpapauyuhan ang dalawa ay bigla silang naungusan ni Daobashi kaya umabante na si Aoyagi para harangan ang hangin para kay Kaburagi. Ngunit patuloy na nagmatigas si Kaburagi kaya sinabi ni Aoyagi na akala niya ay naniniwala ito sa Diyos. Hindi naintindihan ni Kaburagi ang ibig sabihin ni Aoyagi hanggang sa ilabas na nito ang papel na pinagsusulatan nito ng payo bagay na labis na ikinagulat nito. Natigilan pa ito at natulala pero sinabi ni Aoyagi na tanggapin yun ni Kaburagi dahil iyon na umano ang huling payo ng Diyos para dito. Kinuha yun ni Kaburagi at binasa ang nilalaman na nagsasabing mag-sprint siya ng buong lakas papunta sa linya ng resulta. Dahil doon ay agad na ibinaba ni Kaburagi ang paghawak nito sa handlebar at ng mga oras na iyon ay naramdaman naman ni Aoyagi na tumaas ng husto ang presyon ni Kaburagi. Napansin din iyon ni Daobashi at hindi ito makapaniwala na hindi niya naramdaman na isang sprinter si Kaburagi gayong sanay na siya dahil maraming sprinter na ang natalo niya sa mga nakaraang karera na sinalihan niya. Hindi nagtagal ay umarangkada na si Kaburagi para sa huling sprint kaya inunahan na ito ni Daobashi pero hindi nagtagal ay itinulak na ni Aoyagi si Kaburagi kaya umarangkada ito hanggang sa magpantay na silang dalawa sa huling 200 metro na natitira. Hindi nagtagal ay muling umarangkada si Kaburagi bagay na ikinagulat ni Daobashi dahil hindi niya mabasa ang kilos nito. Ngunit ginamit ni Daobashi ang sitwasyong iyon na isa umanong kalamangan para sa kanya. Pumadyak siya sa mismong likuran ni Kaburagi para ipunan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtatago sa hangin mula sa likod nito. Narating na nila ang huling 100 metro at lahat ng manunood ay nakaabang na sa magiging resulta ng mainit na laban. Hindi nagtagal ay kumilos na si Daobashi kaya nagbisikleta na ito pauna, ngunit hindi pa rin magpapatalo si Kaburagi kaya sa mga huling metro ay dibdiban na ang laban nila. Para kay Daobashi kung hindi umano niya maipapanalo ang labang ito ay mababaliwala lang ang mga karerang naipanalo niya noon kaya itinodo na nito ang kanyang bilis hanggang sa makalamang siya ng ilang sentimetro kay Kaburagi. Nang mga oras na iyon ay nakaramdam na si Kaburagi ng pananakit ng kalamnan pero alam nito na malalampasan niya ang pagsubok na iyon. Itinodo niya ang kanyang pagpadyak hanggang sa huli ay magawa niyang makahabol sa huling segundo ng laban. Dahil sa sobrang dikit ng laban ay maging si Daobashi ay nalito at inisip na siya ang panalo pero sinabi ni Kaburagi na nakaabot siya sa huli kaya siya ang panalo. Nagtalo ang dalawa kung sino talaga sa kanila ang nanalo at maging ang mga manunood ay napaisip din. Sinuring mabuti ang resulta ng karera at hindi nagtagal ay inianunsyo na kung sino ang nanalo. Lahat ay nakaabang lalo na ang Team Sohoko pero bigo sila nang sabihing si Daobashi ng Hakone Academy ang panalo.